Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Noong Lunes, parang handang maglaro si Kawhi Leonard para sa USA laban sa Canada sa Huwebes ng araw at pagkatapos ay sumakay ng eroplano patungong Abu Dhabi at sa kalaunan sa Paris kasama ang USA Basketball. Magiging maayos ako bukas, sabi ni Leonard isang araw bago ipakita ng USA ang husay sa kanilang unang laro, tinalo ang Canada. Lahat ay naging maayos hanggang ngayon, ang kanyang problemadong kanang tuhod ay nasa neutral na kalagayan at sana manatili ito. Alam na ang problema sa tuhod ni Leonard. Hindi siya nakalaro sa huling 8 laro ng regular season dahil sa pamamaga ng kanang tuhod. Pagkatapos maglaro sa 68 games sa season at mapasama sa All-NBA second team, sinubukan niyang bumalik sa playoffs pero hindi siya nakalaro sa huling 3 laro ng serye ng Clippers laban sa Mavericks. Sa Las Vegas, sinabi niya na ang kanyang paggaling ay bumuti sa mga huling ilang linggo bago ang training camp ng USA, kaya nagpakita siya para maglaro. Nang tanungin tungkol sa kung ano ang nagbago, nagbigay ng mahabang sagot ang managing director ng USA Basketball na si Grant Hill, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ito ideya ni Leonard kahit na sa huli ay pumayag siya. Pakiramdam namin kailangan naming mag-move on, hindi para pumasok sa mga detalye sa mga tuntunin ng kung ano ang napasama sa desisyon. Ngunit naramdaman lang namin na ito ang pinakamainam para sa amin, ngunit pati na rin para sa Clippers at para kay Kawhi na pumunta sa ibang direksyon, sabi ni Hill bago ang eksibisyon. Sinubukan namin. Sa palagay ko lahat kami ay nagsikap at binigyan namin ito ng isang solid na pagsisikap at sa kasamaang palad, kailangan naming magpatuloy. Mukhang limitado si Leonard sa mga bahagi ng scrimmages at hindi ito isang 82 games na season kung saan ang load management para sa isang star ay maaaring fit. Bagaman biglaan, naramdaman ni Hill na kailangan niyang gawin ang desisyon. Nagsalita si Leonard sa team bago umalis at sinabing manalo ng ginto. Ibinigay ni Kawhi ang lahat ng mayroon siya habang naghahanda at sa huling ilang araw ng camp, sabi ni Curry, at nagkaroon ng usapan sa pagitan ng pamunuan ng USAB at ni Kawhi at ng kanyang team upang tiyakin na magtagumpay ka at sa tingin ko, malinaw na may mga mahihirap na desisyon at alam ko na gusto niyang maglaro. Nais ng mga tao na siguraduhin na siya ay nakahanda para sa pangmatagalan dahil kailangan siya ng laro at kapag wala siya doon, mamimiss mo ang isang great player. Malinaw na ito ay isang mutual na desisyon sa tingin ko sa pagitan ni Kawhi at ng USA Basketball, sabi ni LeBron James. Talagang inaasahan namin ito. Sa katapusan ng araw, siya ay isang kapatid pa rin sa amin. Dumaan siya sa training camp kasama kami, siya ay isang kapatid pa rin sa amin. Ang mas mahalaga, nais lang namin ang pinakamahusay para sa kanya at iyon lang ang importante. Agad na may mga ulat na pumalit ang gwardiya ng Celtics na si Derrick White kay Leonard. Bagaman may mga dahilan para piliin si White, nagtaas ito ng ilang kilay kay Jaylen Brown ng Celtics. Ang training camp ng Celtics ay naging mas kawili-wili. Ang pag-alis ni Kawhi ay naghatid naman ng kritisismo ni Paul Pierce. Alam na natin ang kasaysayan ng mga injury ni Kawhi, kaya nagustuhan ko ang galaw na iyon. Maaring mayroon siyang kagustuhang maglaro, ngunit sa tingin ko mas mabuti para sa magkabilang panig na bigyan niya ng pansin ang team na nagbabayad sa kanya, sabi ni Pierce. Dapat talagang simulan ni Kawhi na isipin ang pagre-retiro. Naniniwala talaga ako doon. Ito ay para sa kalusugan ng tao. Nakaligtaan niya ang 44% ng mga laro. Kailangan talagang isipin mo ang long term para sa iyong sarili. Si Pierce ay isang former all-star para sa Celtics na tumulong na dalhin ang prangkisa sa isang kampeonato noong 2008. Ngayon, nagtatrabaho siya bilang isang broadcaster para sa Fox Sports, kung saan madalas siyang nagiging viral dahil sa kanyang mga matapang na opinyon. Sa kaso ni Kawhi, ang kanyang posisyon dito ay talagang kalmado kapag tiningnan mo ang sitwasyon at siya ay hindi nag-iisa sa pakiramdam na ito. Sinabi rin ni Stephen A. Smith na dapat nang magretiro si Kawhi noong nakaraang season kasabay ng pagtawag kay Leonard bilang pinakamasamang superstar sa sports. Pagkatapos ng sunod-sunod na all-star seasons, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan si Kawhi sa prangkisa noong 2017 dahil sa mga hindi pagkakasundo sa kanyang medical treatment. Pinaniniwalaan na si Kawhi ay bahagyang sinisi ang Spurs
para sa kanyang mga nagpapatuloy na medical na issue noong season na iyon at tinanggihan ang kanilang pahayag na siya ay malusog at maaaring maglaro. Sa kabila ng lahat nagawa ni Kawhi na pamunuan ang Raptors sa isang kampyonato ilang taon pagkatapos, ngunit ang kanyang kakayahang maglaro para sa Clippers ay halos hindi umiiral dahil sa mga injury, load management o iba pang dahilan. At sa kasalukuyan, hindi na siya available na maglaro para sa Team USA at bigla siyang umatras pagkatapos magbigay ng pangako sa team. Sa puntong ito, makatarungan na itanong kung dapat pa bang maglaro si Kawhi dahil halos hindi siya nakalaro sa lahat ng mga nagdaang seasons. Para sa campaign ng 2024-25, si Leonard ay nasa kanyang ika-13 seasons at sa pag-alis ni Paul George, magiging mas mabigat ang pasanin para sa kanya na itaas ang Clippers sa elite status sa West. Kung magre-retiro siya ngayon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa alinman dito at mapapanatili pa rin niya ang kanyang reputasyon bilang isang champion. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, naniniwala ang star ng Boston Celtics na si Jason Tatum na ang bagong koronang kampiyon ng NBA ay nananatiling team na dapat talunin sa Eastern Conference sa kabila ng mga pangunahing galaw ng ilang mga rival ngayong summer. Ibig kong sabihin, dalawang bahagi ito. Nakikita ko ang lahat ng mga pagbabago sa mga players na nagpapalit ng mga team at malinaw na ang mga koponan ay mas nagiging mahusay. Sinabi niya sa isang panayam sa Wave Sports Plus Entertainment's 7pm in Brooklyn. At ganun naman talaga tuwing off-season. Kailangan mong magkaroon ng tamang takot o respeto sa iyong kalaban, tama ba? Ayaw mong bastusin ang mga kalaban mo. Pero sa kabila ng lahat, kami ang nanalo. Kapag nanalo ka ng kampyonato, may karapatan kang magsalita kung paano mo gustong magsalita. Kailangan nilang dumaan sa amin. Sa loob ng division ng Celtics, nagpatuloy ang New York Knicks sa kanilang malaking hakbang nang ipadala nila ang maraming draft capital sa Brooklyn Nets para kay Mikal Bridges. Ang Philadelphia 76ers naman ay nakuha si Paul George mula sa Los Angeles Clippers, ganap na ginamit ang salary cap space na kanilang maingat na iningatan. Ang ibang mga contender sa East ay hindi rin mawawala dahil makikinabang ang Milwaukee Bucks sa pagkakaroon ng star guard na si Damian Lillard at head coach na si Doc Rivers para sa buong off-season. Muling pinagtibay ni Donovan Mitchell ang kanyang dedikasyon sa Cleveland Cavaliers. Ang Orlando Magic naman ay nasa pataas na direksyon kasama ang kanilang young core na pinamumunuan ni na Paolo Banchero at Franz Wagner. Samantala, bubuksan ng Boston ang kanilang title defense na malamang na wala si Kristaps Porzingis. Sumailalim sa operasyon ang big man player mula Latvia dahil sa kanyang pinsala sa binti na maaaring magdulot sa kanya ng pagkawala sa simula ng 2024-25 season. Ngunit tama si Tatum na ang Celtics ay nararapat bigyan ng benepisyo na magsalita. Bukod sa sitwasyon ni Porzingis, halos walang nagbago sa roster mula sa team na tinalo ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Maliban na lang kung magkaroon ng isa pang malaking transaksyon na magbabago sa hierarchy ng NBA, nararapat lamang na ang Boston ang maging paborito pagdating ng susunod na taon. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sinabi ni Tatum? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.